Good morning guys, continuation tayo ng update ng ating solar setup. Small setup lang. Pinag-aaralan natin yung magandang setup na para makakatulong sa mga estudyante na sa mga lugar na malalayo na walang stable na supply ng electric cooperative, lalo at mga estudyante. Ngayon guys, itong setup ko ngayon, ano na ito, 12 volts 48 Ah ang ating battery, pero yung inverter natin 500 watts pa rin. Ganon din yung solar charge control na 30 amperes. Ngayon sa setup na ito guys, sinubukan ko ulit na magluto ng 400 watts na rice cooker, pero hindi rin kinaya. Although alas 10, almost 10 o'clock AM na, start na ng peak hours ng sun harvest, pero nagkataon makulimlim kanina, kaya yung nangyayari, hindi nakatuloy yung solar panel, kundi yung battery yung nag-support sa ating load, kaya mabilis siyang naglo-lowbat. Bumababa yung voltage niya, nagkakaroon ng voltage drop hanggang 11.5 volts na lang. Napilitan akong bunutin, pero almost madali na rin makaluto sana kanina sa rice cooker. Kaso bumaba na nga yung voltage at baka ako masira kaya yung battery, kaya binunot ko na, linipat ko na sa Meralco yung rice cooker. Sa madaling salita guys, sa ganitong setup, kung gusto mo ang load mo, magluluto ka ng rice cooker using the pre-energy solar, dapat pala ang recommended ko, ang inverter natin sa ganitong setup, kaya lang nito na makapag power up ng TV at electric fan. Walang voltage drop. Float charge, voltage ang ating makukuha. Hindi siya magda-drop doon, hanggang maglalaro lang siya 12.6, 12.8 ganyan, pababa hanggang may peak hours. Peak hours kahapon, nakapag ang ko ng gawan na power up ang aking solar setup, small setup ng TV at electric fan. Stable yon hanggang alas 3 pinatay ko na, dahil hanggang alas 3 lang naman ang peak hours ng good harvest ng araw, para mag-charge na rin siya. Pero yung sa sound system ko continuous, walang tigil, walang tigil yon. Tingnan natin sa baba yung aking TV at yung electric fan na pinagana ko kahapon. Ayan guys, kahapon ganyan kalaki ang TV na power up ng solar setup ko. Mula alas 11 hanggang alas 3 continuous ako nanonood sa YouTube, at pinaikot ko yung electric fan. Yan, malaki yan guys, 16 inches ata yung blade nya. Tapos ito yung TV ko na pinanuldan ko kahapon, 55 inches yan guys. Kaya guys, kung halimbawa ganyang setup lang, kung TV, electric fan, isang TV, isang electric fan, at ilaw, at charging ng mga cellphone, 2-3 cellphone, okay na itong setup na ito, na battery na 4 na 12 volts 12 Ah, iparallel mo yung 4, kaya naging 48 Ah na yan guys. I-add mo yan sa parallel connection kasi
12 plus 12 plus 12 plus 12, that is 44 Ah. 12 volts sa parallel connection, constant yung 12 volts. Yung amperes lang yung magtataas, mag-a-add up pag parallel. Ibig sabihin ganito guys, okay na yan, setup na yan, pwede nyo na yan pwede nyo na yan sundan ang setup na yan, na magkakahalaga lang ito ng around 3,600 plus panel na let's say mga 2,000, nasa 6,000 pesos. Pwede ka nang may pre-energy ka na, magagamit mo na sa bahay, may ilaw ka na. Yung sa ilaw naman 24/7 yun, kasi di mo patayin, okay lang yun, kaya na yun ito na setup na ito. Kaso ang hindi lang kakayanin, siyempre yung TV lang naman at electric fan, gagamitin mo lang siya ng sabay pag tanghali, tapat during peak hours ng sun, ng araw, ng harvest. Pero pag lampas niyan ng peak hours, mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon, isa na lang ang papaganahin mo, it's either electric fan or TV. Sa bagay, sa bukid naman, sa bundok naman, mapresko naman doon, di mo kailangan mag-electric fan, kaya stable doon. Kung TV lang naman, continuous mo yung TV, di basta-basta malulubat ang battery. Pero ang problema, mag-watch out lang kayo guys, na hindi nyo pwedeng gamitan ang load ng rice cooker. Dahil ang rice cooker, that is an induction na ito considered induction na ito. Malakas siya, 60 Hz pati. Pag 60 Hz to, mas malakas sa kuryente yan, madaling madrain ang battery. Tulad kanina ginawa ko, itong rice cooker na ito, isinaksak ko ito dito sa ating 500 watts inverter. Sa palagay ko, kakayanin dahil 400 watts ito, ang rice cooker, 400 watts lang. Ngayon guys, sinaksak ko siya rito, yung 400 watts rice cooker na 1 liter, 5 cups. Pero hindi siya tuloy-tuloy hindi siya nakaluto dahil to protect yung battery, dahil yung voltage kasi niya from 13 volts mabilis siya nagdadrop to 11.5. pero nasa nasa 20 minutes na rin nakasaksak yung ating rice cooker. Pero to protect yung battery, dahil ang battery kasi lead acid, mabuti kung light lithium ion phosphate ito na battery, at least 80% kasi 80% yun ang depth of discharge. Itong ganito na lead acid na battery, 50% DOD lang ito. Ibig sabihin, dapat ang setting mo ng battery cut off niya is nasa 12 volts. Dahil pag ibababa mo pa yon, ibig sabihin mas mababa na ang depth of discharge niya, bababa na siya sa 50%. At pag tuloy-tuloy na nangyari yon, masisira ang battery. Kaya guys, ang resulta doon, kung talagang gusto niyo gumamit ng rice cooker, dapat dagdagan mo yung setup na ganito. Kung rice cooker ang paganahin mo, dagdagan mo, gawin mong 1,000 watts ito na inverter mo, at 200 watts na solar panel. Yun ang kailangan. Mag-upgrade tayo para stable ang power ng rice cooker. Pero sa ngayon guys,
tulad ng kanina, na-drain nga itong battery. Kaya pinag-inop ko muna yung circuit breaker para hindi nakukonsumo yung inverter. Tuloy-tuloy muna mag-charge yung battery. Makarecover muna siya dahil nalubat kanina. Yan na nga, 13.3. Kaso mayroon din yan solar panel, nagcha-charge din yan. Malalaman natin ang actual voltage ng battery kung tatanggalin natin yung solar panel. Pero ngayon nag-charge muna tayo. Bali ganun guys ang review. Bali ganito, sa setup na ito, ang recommended ko, okay na ito na setup na ito. Basta't wala nang, kung ang load mo ay isang TV, isang electric fan, ilaw, at gagamitin mo lang naman yun. Yung ilaw mo naman sa gabi, okay yun, walang problema, continuous yun. Pero yung ilaw at TV, kung pagsasabay-sabayin mo siya na gagamitin, peak hours lang, mula 10 o'clock AM hanggang alas 3 p.m. in the afternoon, para stable ang battery mo, stable ang setup mo, hindi masisira. Ngayon guys, yun lang ang, hanggang doon ka lang. Pwede ka pang mag-charge dyan ng cellphone, okay yun, unlimited yung cellphone. Even laptop, pwede pa rin mag-charge ka dyan, pwede mo pa rin magagamit dyan. Huwag mo lang pagsasabay-sabayin yun. Okay guys, salamat sa pakikinig. DIY solar setup.